So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nagbigay pa ng statement ngayon si Boying Rimulya regarding nga po dito sa nangyaring putukan between the OSA at saka sa NBI. Well, nakarinig po tayo ng isang mga magandang salita galing kay Boying Rimulya. So, ang tanong ngayon natin dito, sana wag tayong bullshitin ni Boying Rimulya. Alam niyo mga kababayan, no, sabihin man ninyo na, ay Takeru, wala na akong tiwala kay Boying Rimulya. Pero sa pagkakataon po na to, wala po tayong magagawa kasi siya po yung ombudsman. No? At tandaan po natin na appointee po siya ni PBBM. Wala tayong magagawa eh. Wala tayong choice, kumbaga. Kundi umasa kay Boying Rimulya. Ayaw man natin sa kanya. Hindi ko pa, anong status sa akin ni Boying Rimulya? Parang 55-45, parang ganun. Medyo 55% naniniwala pa ako sa kanya. May ganun pa ako eh. Medyo okay pa naman si Boying kumpara kay John Vic, pero well, wala tayong magagawa eh, kundi umasa sa kanya. Ganun eh. Ganun talaga eh. Ganun ang sistema eh. So, ang dami niya po sinabi tungkol nga po dito sa USAA at saka nga po sa NBI. Pero bago natin puntahan yan, mga pabayan, no, may statement din dito si Sentry. Sabi dito, no, okay, scripted and stage, sabi dito. Planado raw di umano ang putukan sa Senado, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes. Tingin niya, kahina-hinala ang pagsuot ng full battle gear ng mga tauhan na o nga pala, no, nga, tama, no. Actually, magaling talaga si Trillanes ang mga ganito, no. O nga pala, kung magbabantay lang pala kayo doon, bakit ang full battle gear yung mga Marines? Ano yan, may kaaway kayong nakabaril din? O nga, no, di ba? O. Intention talaga nilang, tirahin yung NBI talaga. O tingin niya, kaya hinala ang pagsuot na full battle gear ng mga tauhan ng Serious Security Office and Sergeant at Arms o OSAA. Pati ang paghawi sa media mula sa lugar ng pinangyarihan ng putukan. Lalo raw katakataka kung bakit nahayaan ang media na makuhanan ng insidente. O, di ba? Git ni Senate President Bakla Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado kaya nagpaputok ng warning shots ang USAA. Diyos ko. Wala for you. O ngayon, pakinggan ngayon natin ito sinasabi nga po ni Sentry. O lodi ko yan eh. Sentry. Ng Senate Security na yung mga NBI agents ay nandoon sa GSIS building, which is not a part of the Senate premises. From a formation, nag-full battle gear yung mga Senate Security. Tama. At yung Sergeant at Arms. Tapos, dire-diretso sila, nakikita ng media, tapos pinigilan yung media, papunta doon sa mismong area kung saan sila eventually, in a matter of seconds, nagputukan na. Ni wala man lang verbal altercation, nagpakilala daw na NBI, tapos naka-uniforme pa, pero pinaputukan mo pa rin kahit hindi pumapasok sa Senado. Tapos after that, sunod-sunod na putok galing sa side nila. At ang interesting dito, talagang hinayaan nilang makapture ng media yung putukan na yun para ibo-broadcast yun to sow chaos not only domestically but internationally. And they hope to gain public sympathy from that. Pero di nangyari yun. In fairness, no, Sentry, ang gusto pala ni Alan Bakla Cayetano, magkaroon ng public chaos tsaka sympathy yung mga tao sa Senate na, ay, kawawa naman yung Senate. O yung Senate, kawawa naman. Pinapaputokan na. Di ba? Pinapaputokan na ang Senate. So, di nangyari yun. Ano nangyari? Naghinala pa yung mga tao. Naghinala pa yung mga tao na stage yung putukan. O ngayon, ang tanong ngayon natin dito, yung mga DDS ngayon, sinusuportahan ba si Alan Peter Cayetano ngayon? Diyan po sa nangyari. Hindi kasi ganito mga kababayan, no? Itong mga DDS mga kababayan, alam naman po natin, no, na yan eh, iisa paniniwala ng mga yan eh. Pero nakakapagtaka itong mga DDS ngayon, walang pakialam sa Senado ngayon. Ganyan sila kagago, di ba? Pagkatapos ng tulungan, no, ng Senate, itong ng majority block ngayon, no, si Bato de la Rosa na makatakas, walang pakialam ang mga DDS. Wala man lang ako nakita na post. Wala man lang ako nakitang vlogger na DDS, no, na kami po ay sumusuporta kay Alan Peter Cayetano at saka kay Amy Marcos.
Kawawa po ang Senado dahil pinaputokan po ng bangag admin. Wala eh. Well, kung meron man, hindi ganun kalakas. Diba? Sipin nyo ha, puta pati DDS walang pakialam sa inyo. Puta nakakaya ka, Alan Peter Cayetano, no? Puta, nakakaya yung ginawa mo, bakla. Bakla ka ng taon, di ba gagawa-gawa kayo ng stage na putukan na moro-moro dyan sa Senado. Tapos ang ending, walang naniwala sa inyo. Pati DDS, hindi kayo sinusuportahan. O troll naman yung mga DDS o nga, no? Troll naman, di ba? Actually, wala ko nakita sa Facebook. Wala ko nakita sa YouTube, no, na ay kawawa yung Senate nung isang araw. Kasi nagkaroon ng putukan. Nangyari lang yan sa bangag admin. Wala ko nakita ng ganun. Oh. Ano ba naman? Obvious naman na scripted. Ka na yun para i-broadcast yun to sow chaos not only domestically but internationally. And they hope to gain public sympathy from that. Gagamitin din nila eventually dun sa mga petitions nila sa Korte Suprema. So maliwanag na all of these are scripted and staged. Oh. Pati troll walang Oo nga, pati troll walang pakialam. Kung tayo, ang pinaglalaban natin dito, moro-moro, stage po yung nangyari doon. Sa mga DDS, wala silang pakialam. Pati po yung troll, walang pakialam. Troll na nga, wala pa pakialam, puta. Nakakaya tong si bakla ng taon, no? So, first time nangyari to, itong kahiyan na to, no, sa Senado. Puta, nag-stage kayo ng ganyang klaseng putukan because of the politics, no? Grabe, no? So ngayon, sabi nga ito ni Boying, si Boying naman to. Okay. So anong karapatan, ito kasi ito na naman tayo, no? Nakarinig na naman po tayo ng mga magagandang salita galing kay Boying Rimulya. Di ba? Baka sabihin niyo naman, kay Rudy, di na kami naniniwala dyan kay Boying. Well, okay, nire-respeto ko yun kung di na ka naniniwala kay Boying Rimulya. Pero sabi ko nga mga kababayan, wala tayong choice kundi umasa. Wala tayong choice kundi umasa kay Boying Rimulya. Kasi in the first place, siya lang po yung may kapangyarihan para po mag-dig deeper o mag-imbestiga ng malalim. Yan po sa nangyari po sa Senado. Tingnan ninyo. Sino mag-imbestiga dyan ngayon? Sa tingin ninyo, sino mag-imbestiga dyan? Unang-una, pulis. So, syempre, alam naman po natin na yung pulis, di ba, hawak po ni John Vic. Di ba? Pwedeng pulis, pero walang masyadong accountability kasi pag pulis, medyo mahaba yung proseso eh. Diba? Hindi naman pwede mag-imbestiga yung NBI. Well, pwede sila mag-imbestiga, pero syempre, isipin na naman ng ibang mga tao, ay bias yan kasi NBI yan. Di ba? Hindi naman pwede mag-imbestiga dito. Hindi naman pwede mag-imbestiga dito yung Congress. Paano yun? Kasi interparliamentary courtesy. Hindi pwede. Senate yung imbestigahan mo, Congress ka. Tingnan natin kung pwede yun. Ang talagang pwede lang talaga mag-imbestiga dito ng malaliman, ombudsman. So ako, nakarinig na naman po ako ng mga mahalimuyak na salita po ni Boying Rimulya. Nakapag-create na naman si Boying Rimulya ng isang magandang statement regarding po dito. Wala naman tayong ibang asahan dito kundi si Boying tsaka PNP, no? PNP pwede rin, di ba? PNP. Oh. Well, kasi yung PNP rin po pala kasi medyo involved din pala sa insidente. Di ba? Medyo involved kasi yung PNP rin po nandun po sila sa insidente. No? Nandun sila yan, nandun yung PNP eh. Kaya talaga, ombudsman talaga. So sabi ni Ombudsman Rimulya, okay, anong karapatan niyang gawin yon, no? Sabi niya nga ito kay Aplaska. Oh. Yan ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya laban kay Sergeant at Arms, retired na General Oplaska. Kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Nauna nang inamin na Plaska, actually merong admittance nauna nang inamin na Plaska na siya ang unang nagpaputok ng baril sa Senado.
pero paliwanag niya, warning shot lang ito. Mga kababayan, ba't ka mag-warning shot kung NBI yung warning shot mo? At hindi ka naman binabaril. So lumalabas mga kababayan, sinungaling si Alan Peter Cayetano. Alam mo, napahiya dito si Kawatano, di ba? Isipin nyo ha. Pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano na ang unang nagpaputok, NBI. Tapos umamin yung Sergeant at Arms ng USA, hindi kami. Ako ang unang nagpaputok. Puta na, ang dami mo ng kahiyan, no? O Cayetano, sobrang kahiyan mo na to. Puta, yung sinasabi po ni Cayetano, the Senate is under attack. The Senate is under attack. The Senate is under attack. Pinapaputukan na kami ng NBI dito. Ay, Diyos ko. Mga kababayan ko, mga tito, mga tita. Pinapaputukan na kami ng NBI. Diyos ko, bakla. Oh. Tapos sabi na plus ka, hindi, ako nagpaputok. Puta ina. Grabe kayo yan. Sige si Kawatano na pinapaputokan doon sa NBI bilang magsasalita si Aplaska. Ay hindi, ang unang nagpaputok ako. Gago talaga. Kakaya to, men. Kakaya. So, hindi lang nangyari sa Senate. o tinan nyo, so ito sabi ni wala tayong magagawa kundi makinig. Kasi wala tayong choice. At umasa na sana gawin po ni Boying Rimulya ang kanyang trabaho para po mapanagot ang mga dapat mapanagot. Di ba? So, tinan nyo to. Senate, hindi ako lalabas dito. Kaya lang, ito, urgent itong nangyari ito. Kasi Kung di lang daw dahil sa Senate, di daw siya lalabas, pero urgent daw ito. nakaputukan nga eh. Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement mapataas ako sa inyo, pakaputok ng bala sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that or do that. And when you try to be above the law, then you have a problem. Di ba? So, kita naman natin no, na, well, nakarinig naman tayo ng isang magandang salita galing kay Boying Rimulya. So, wala tayo ibang magagawa kundi umasa. Sir, sana po gawin niyo po yung dapat niyong gawin. Sir! Totoo ba ang chismis? Ng isang sister ang bagong Senate President? Ako ba? So on that, sir, ano po yung tingin niyo na dapat na mas naging akbang action po sana na po doon sa sitwasyon na yun? Kasi even They should have kept the peace. Ikaw unang pakaputok, ano yun? Diba? Oo nga, no? Tama nga siya, no? Dapat siya yung siya dapat yung gumagawa ng kapayapaan. Pero siya muna nagpaputok. Kay gago nga, no? Abnormal din pala ito, no? Alam ko, basta DDS talaga abnormal. No, tinan nyo to, ha? Sa plus ka, mga kababayan, DDS po yan. Paano ko nasabi? Ano po siya ni Bato? Classmate siya ni Bato. No? Ano siya? Mista. Mista po siya ni Bato. So, DDS yan. Basta DDS po talaga abnormal. Di ba? Tinan mo, ha? Dapat po yung USA, mag-create dapat ng peace. Dapat siya yung magpapanatili ng kapayapaan. Anong ginawa niya? Siya unang nagpaputok. Hindi gago nga. Parang DDS din talaga. No? Ganyan talaga DDS eh. Sergeant at Arms pa? Ikaw mag-uumpisa? Kumbaga sa away, ikaw na simula eh. Diba? You caused the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yun, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, pag nari-ricochet yan doon, di may tinamaan na naman. Buti na walang tinamaan. Hindi naman kailangan baril yun eh. Tsaka siya yung unang-una na suot ng bulletproof vest. Yun ang report sa akin. Talaga meron talagang intention. Yun nga, yung tinitingnan natin, iniiwasan natin, yung magkaroon ng script yan.
na it was all a ruse. Yun naman kasi allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation. Let's study what happened. Ayan na, John Vic. John Vic ko ng John Vic. Boying, ayan ha. Sana this time di mo kami binobola. Kasi in the first place, nagtago si Bato dahil din sa'yo. Di ba? Nagtago si Bato dahil din sa kanya eh. Si Bato may alaswarat na, di nagtago.